Okay, kailangan mo na magpalit ng bagong gulong. Stock pa rin ba or mag-upgrade na? Pero syempre, ayaw mo, masayang naman yung pera kung mali yung mabili mo. Pagka nag-upgrade ba, ano makukuha mo? Magiging safe ka ba? Or may mag-i-improve ba sa riding quality? Syempre meron. Pero ang tanong, worth it ba magbayad ng extra? Okay, pag-usapan natin. Pagkatid lang muna tayo sandali ng anak natin sa school. Go, enjoy! Well, itong sinashare natin, based lang to sa opinion tsaka sa experience natin. Share ko sa inyo kung ano yung mga gulong na na-try na natin. So, tatlo lang yun. MRF, Revs C1, Bridgestone, Matlax T32, tsaka Michelin Road 6. Share ko lang muna yung background kung ano yung mga na-experience natin, kung paano tayo nakapag-build ng opinion. Okay, yung stock tires, si MRF, stock tires yun, okay siya para sa akin, lalong-lalo na nung nagsisimula pa lang tayo, nung beginner. Kasi nga bago itong motor natin nun, yun yung stock. Naka 20k odo tayo nun. Pasok siya sa riding style ko as a beginner. Kasi syempre, sa una, hindi naman talaga pinupush or nag-ride hard. Nagmamabilis, so sa diretso, pero pangalikuan, hindi naman tayo bumabangking, ganun. Sa singitan, hindi naman tayo malikot. Kasi nga, bago pa. So baka may mag-comment na 20k odo, beginner pa rin. Opo. Yung stock tires na to, gustong-gusto ko yan dati. Nung napudpud ko siya, 20k odo, kailangan ko ng palitan. Ang bala ko, yun pa rin. Kasi nung time na yun, wala akong makitang MRF na Revs C1. Kaya ang hinahanap ko noon, Seat. Wala namang malapit. May malapit ako nakita, kaso wala siyang walang libreng wheel balance. Gusto ko yun para matry. Kasi nga, may kabig. Yun yung naisip ko dati na problema. Kasi nga, may kabig siya. Akala ko yun yung issue. Yung pala hindi. So, nauwi tayo sa Matlax T32. Okay ba? Medyo mahal. Nasa 8k isa. 8k plus isa. Experience natin, oo, maganda, stable. Kasi nagangat tayo ng isang size, harap tsaka likod. Yung 110 naging 120, yung 150 naging 160. Naging stable siya kasi nga lumaki, lumapad. Pero hindi natin mabibigay sa Matlax T32 yun, pagiging stable niya. Kasi nga naglaki. So may ibang factors, hindi lang yung gulong. Pero naging stable siya. Gumanda yung ride quality. Oo. Mas naging safe pa. Oo, kasi advertise yun as wet and dry. So, yung sa stock, isang beses lang tayong dumulas. Hindi naman tayo natumba kasi galing sa toll gate. Pag bukas ng boom, umarangkada, nag-fishtail, 2 beses lang naman. Isang fishtail sa kanan, isang fishtail sa kaliwa, tapos dumiretso na siya ulit. Kasi umuulan noon, tapos may putik yung toll gate. Hindi ko alam, may dumaan yata ang truck, basta may putik Tsaka alam ko namang hindi naman sa gulong yun dahil rider error yun. Sa Matlax T32, hindi tayo naka-experience kahit na isang dulas. Tapos, advertised din siya as tourer or touring. So meaning, mas matibay siya. Pero tumagal ba? Hindi. 20k odo lang din, palit na. So pangit yung Matlax. Kasi tibay lang siya ng MRF, hindi rin. Kung napapanood nyo na yung mga lumang video natin, yung T32 natin, nagkamali tayo doon, rider error. Or kapabayaan, hindi error, pabaya. Dati lagi na nag-check kada alis. Yung time na 2 weeks hindi tayo nag-check kasi ulan ng ulan. Bago tayo mag-check, nakakapote na tayo, so tinatamad na. So 2 weeks yun, dire-diretso yung ulan. 2 weeks na tumatakbo na mababa yung PSI. So, syempre, kadalasan pa may angkas tayo. So yung kain, pumangit. May video rin tayo nun kung gusto nyo mapanood kung ano naging itsura niya. So ayun nga, na dali, kailangan palitan. Yung harap nun, pwede pa kaso syempre, pag nagpapalit tayo ng gulong, parehas sabay lagi. Well, nung nagpalit tayo sa Michelin, hindi naman sabay. Kasi yung likod, Matlax pa rin. Ang naging issue natin doon, walang available na Matlax sa unahan. So, Road 6, yung harap Road 6. So, yun yung natin. Yun yung nangyari sa atin. Kaya hindi pantay. So, yun na yung point ng Road 6. Pero bago yan, outfit change muna. Okay. Road 6, nasa 11.5. Anong experience natin? Nung sa lumang video natin, nung nakuha natin yan, yung nag-video tayo, same pa rin. Hindi ko pa rin kaya yung paliwanag kung ano yung meron sa kanya. Na dumadagdag sa kumpiyansa mo bumangking. Kahit di man tayo masyado marunong mag-banking. Yung nararamdaman ko parang confidence inspiring. Ride quality. Halos parehas lang naman ni Matlax. Pero meron nga siyang kasama na confidence.
Hindi ko alam kung paano eh. Hindi ko rin alam. Kasi yung feel halos parehas, pero parang makapit nga siya. Siguro tingin ko dahil subconscious na alam ko na makapit siya. Kaya mas kumpiyansa ako i-banking. Or placebo effect kasi mahal. Malayong diferensya niya sa presyo. Saka tourer din siya. So ibig sabihin matibay. Kagaya ni Batlock T32. Sa ngayon, nakaka 14K. Simula na palitan natin yan. Okay pa, makapal pa. Tapos yung Batlock sa likod natin, okay pa din. Medyo makapal pa. Pero inaalala ko yung sa likod, parang pagdating ng 20K, parang papalit tayo ulit. Pero tignan muna natin. Kasi hindi ko na monitor yung upod niya. Kung from this ganito na odo to ganitong odo, kung gaano nakakalaki yung naupod, hindi ko na monitor yun eh. Kaya tingnan muna natin kung 20K nga kailangan na magpalit. Kasi naalala nyo, sinabi ko kanina 20K nagpalit tayo ng likod kasi pumangit yung kain niya. Kasi nga tinakbo ng malambot, di na monitor, di na maintain. So ito, baka naman di natin alam kung gaano yung putpod. Okay, pumunta tayo kay Batlock ulit, Road 6. Okay siya. So yung presyo, okay ba? Well, discuss natin yung presyo. Pero sa ngayon, walang gasolina. Pagas muna tayo. Tsaka kakain ng gutom na ako eh. Okay, kain muna tayo. Balikan ko kayo ulit. So ang tanong nga, worth it ba mag-upgrade sa aftermarket na gulong or stock? Or yung branded? Teka lang, bigat eh. Well, case to case basis to. Kasi kagaya ng sinabi ko sa stock tires, beginner tayo nun. So yung riding natin, light lang, hindi masyadong hard. Yung stock, marami tayong nakitang ng post sa Facebook na dumulas daw sila. So mali ba yung sinasabi ng mga nagpo-post sa Facebook? Or tayo yung mali? Yung gulong na stock, depende kasi yung sa riding style. Baka naman kasi pinupush sila or binabanking nila ng todo, kaya dumulas, di ba? Kasi kagaya nga sabi natin, pag beginner ka, hindi mo naman pinupush pa masyado yung motor. So stock na lang ba? Siyempre hindi. Kasi yung gulong natin, yan lang yung part ng motor na nakaside sa kalsada. So ibig ko sabihin lang, safety yun, safety. May mga additional traction kasi, yung mga aftermarket or yung mga branded na gulong. May mga iba-iba pa siyang features, di ba? So upgrade na nga, hindi pa din kasi nga, kung hindi mo na masyado push, kasi nga beginner ka, okay na yung stock. Yun lang yung point ko. So ibig sabihin, Batlock sa lang. Kasi malayo yung diferensya ng Batlock sa Michelin Road 6. Hindi pa din kasi case to case basis nga. Kung pinupersa mo talaga, kagaya sabi ko, yung Road 6, merong epekto yon na dagdag kumpiyansa sa pagliliko. Pag banking, so doon pa lang may napapansin tayong pagkakaiba. So meron siyang benefit. So again, case to case basis, kung hard talaga hard riding, so mas maganda na siguro yung mas okay, Batlocks or Road 6 mas okay. Pero beginner ka, hindi ka pwede mag-upgrade ng gulong. Hindi yun yung sinasabi ko. Kung hindi problema ang budget, pwede kasi nga may additional features yun, additional traction, tapos mas matibay. Pero kung medyo tipid ka, beginner, okay yun na yung stock. Halimbawa, second hand mo nakuha yung motor mo, tapos pudpud na yung gulong, kailangan magpalit, pwede stock. Hindi mo na max out yun, yung capability ng gulong. Again, pag sinabi kong halimbawa Road 6, hindi ka na dudulas ka pa din. May hawak ng manibela yun, tsaka ng throttle. So, may additional features lang siya. Kung advanced na yung skills mo, so max out mo yung mas mabilis mo max out yung stock versus dun sa mga branded niya. Kaya nga, case to case basis, so balik-balik. Hindi ko may latag na maayos yung isip ko kung paano ko sasabihin. Pero yun nga, kasi nga case to case basis, kung gaano kaka-hard mag-ride, ganoon din dapat ka-advance yung gulong mo. Pero again, pwede pa rin siya sa beginner. Nasabi ko lang, kung tight nga yung budget, okay na yung stock or Batlocks. Kasi medyo gitna yung Batlocks sa presyo yung na-experience nating mga gulong. Basta yun yung point natin, case to case basis siya, yung pagiging worth it niya. So okay, yun yung natin, point natin. So kung may mahigit 2 beses mo na ako napapanood, ibig sabihin tinadhana ka talaga sa channel natin. Okay, so sa mga nakasubscribe na, thank you na matindi. Sa mga nanood, thank you na matindi. Hanggang sumuli, bye bye.